na tayo ng Steelhouse. Pupunta na tayo sa bus terminal going to Oslo. So currently it's 8 o'clock. So update ko kayo kasi may dala akong maleta. Ang hirap magsalita or mag-vlog kapag ang dami mong bit-bit. So malapit lang naman siya dito, 2 stations away lang from Steelhouse. Ang pinaka-landmark dun sa Flixbus is itong IKEA na malaking building na to. So bababa tayo dyan. Mukhang ito na yung bus terminal sa baba. So kung pupunta kayo dito, ito rin yung sasakyan nyo papuntang Oslo. So may lift. Nasaan ang ano? Nandito naman kung anong platform number, yung pagbaba nyo ng elevator, ito yung makikita nyo. So, pasok lang kayo dito. Bibili muna ako ng pan-dinner dahil 8 hours pa ang biyahe. So, buti na lang may 7-Eleven na malapit dito sa bus terminal. And, sige. Order na tayo ng malaking tubig tsaka itong tatlong chicken na sa on-stick. So 97 yung binayaran ko. Dito na ako sa bus 23A. Ito sa may bintana. Sana wala akong katabi para makatulog ako ng ayos. So ito, ito yung may toilet sila dito. Ayun na nasa sa lula toilet. Tapos ito yung sa driver. So ito may mga charging port naman. Okay, maganda. At tayo nitong chicken barbecue na masarap. Then umorder din ako ng malaking water para in case. Kain. Parang siyang chicken tosino. Ito yung kailangan ko pag iba. Parang rice na lang yung kulang. Up. Pinababa siya ng bus, tapos dinala siya dun sa loob. Tapos doon kami natagalan kasi parang may check sa kanya. So yun, after an hour, nakatapos na kami ng Sweden. So yun, update ko ulit kayo mamaya. Pasensya na sa itsura ko. So antok na antok. Dito na kami sa Oslo. Grabe, after 8 hours. Ang ganda ng bus terminal nila dito. Parang ka nasa airport. So, nahanap ko muna yung toilet kasi naiihi na ako. Look. Pwedeng mga locker dito, storage kapag tama, locker yan. Mahal mag-iiwan ka ng gamit mo. Para may bayad ang toilet. Ano yung 20 na yan?
Hello! So, ito yung outfit natin today. Nakapag-freshen up na tayo. So, 8 o'clock na. Kalabas na tayo ng station. This is Norway, Oslo, Norway, city center. Yan. So, una natin pupuntahan ay yung Opera House since yun yung pinakamalapit dito. As usual, papatay muna tayo ng oras dahil 1 o'clock pa yung check-in ng ating Airbnb. So malapit lang naman yung Opera House dito, mga 10 minutes lang from this station, Oslo City. Siguro maganda dito sa gabi, oh. Panay building kasi ito. So ito yung makikita nyo dito paglabas nyo ng station. So yung bus terminal na pinagbabaan ko, mismong sa city center na siya. So yan, may tram. Weather ngayon, medyo cloudy siya. And nasa 12 degrees. Hindi naman masyadong malamig. Challenge kapag nakamaleta ka itong mga cobblestones. See? Hirap maglakad. Puntik pa akong tapilok. Natatanaw ko na si Opera House. Oslo Opera House. Pero sana wag naman umulan. Medyo cloudy siya eh. And medyo umaambon ng konti. Kaya tingin ko parang basa yung sahig. Yung floor. Diba, kaya na yung Opera House. Ganda oh. Mag-picture tayo dyan habang wala pang tao. So ito, Kirsten Flagstad. Sino siya? So pating-pati. So kaya pwede mag-picture. So parang may naka-float dun. Ano kaya yun? So dun kanina may mga tumatalon sa water. Tapos parang may sauna ata dun sa loob. Nakahanap din tayo ng Asian store. Kasi wala akong makita. Gutom na ako. Panay mga pastries yung sinaserve nila dito. So, mahilig naman ako sa pastries. Pero, since hindi nga tayo nag-dinner kagabi, wala tayong matinong pagkain. So, nag-crave na ako ng medyo yung sanay akong kainin. So, ito na in-order natin na wonton soup. Masyado mainit. Nakain ko na rin pala yung spring rolls, naubos ko na. So yun, inantay ko na lang yung check-in time ng Airbnb kasi this time mag-Airbnb naman tayo. Yung nakita kong Airbnb, malapit lang siya mismo dito sa central station ng Oslo. So 11 o'clock na ng tanghali at na-drop na natin yung luggage natin sa Airbnb. Hindi ko na na-videohan, hindi ko na na-videohan yung Airbnb kasi nga nagmamadali na ako. So, babalik na tayo dun sa opera para umakyat dun sa taas. So, naka-backpack ako para akong papasok sa school. So, ito yung bridge nila. So, parang ito yung train station or train. Train station. Hindi naman ang daming mga riles. So mas madali pala yung dinaanan ko ngayon pag pupunta ka ng Opera House kesa dun sa kanina kasi
konti lang yung daanan ng mga sasakyan. Diretso na to kaagad dun sa Opera House. So ito na tayo, akyatin na natin si Oslo Opera House. Grabe. Sobrang linis. Alam ko dito sa side may stairs din dito. Tignan natin. Ayan. Look. Yung iba dyan dumadaan. Ang ganda oh. Parang siyang similar dun sa Korea. Sa Seoul na landmark dun. Yung Dongdaemun something. Kaparehas siya. Tapos yun yung view na makikita mo pagpababa ka. Ingat kasi kanina natapilok na ako. So bababa na ako. Ay, tabing yung necktie. Yan. Sorry, yung dami kong dala. May bag ako, backpack. Kasi hindi pa talaga ako nakakapag-check-in sa Airbnb. Ano lang yung ginawa ko. Dirinap ko lang yung luggage. Then, check-in daw is hopefully 3 o'clock. Hopefully. Okay. So our next destination will be the Vigilant Park. So we're going to the Vigilant Park. So magte-train na tayo papunta doon. Okay? Sabi rin siya sa akin, tatram daw. Pero close ang tram, so kailangan ko naman mag-subway. Kasi meron daw marathon, something. So hindi dadaan dun yung tram. So magme-metro tayo, subway. Sundan ko na lang yung ano yung sinabi niya. Medyo confusing. Medyo nakakalito siya. Peace ba? Abot kaya tayo. Tignan natin. Anyway, okay lang. Meron pa naman chance. So, dito na tayo sa train station. Okay. So, mali ang ating sinakyan. Sa kabilang way, parang pa eastbound yun. Dapat sa kabilang side tayo. Yan, lipat lang tayo sa kabilang platform at nagkamali tayo. Ayoko na magmadali, hinabal-habal ko mamundi. Dapat pala take your time kapag tinitignan nyo yung train direction. So yan, naiwan na naman tayo. Nasa tamang landas naman tayo kasi ito na yung Colosseum, tapos ayun na yung the Vigilant Park. Oh,
Okay, so tama nga si kay kuya kanina, kaya walang tram kasi nga may marathon. So malapit na tayo papuntang Vigeland. Vigeland pala yun. So ang ganda oh, ang daming puno. So saan mag-picture dito sa gitna eh, kaso wala, daming tao. Oh. Yun yung pinakasikat, yung nasa taas. So akitin natin yan dun. Good luck. Sakti ng paa ko. So yeah. Saan makakuha tayo ng magandang picture? Daming tao. So yun siya. Wow. Ganda oh. Daming fountain. Yan, yun na siya oh. Pagka tayo sa taas. Ay, hingal. Hingal mode. Ay, ganda. Saan ba tayo dadaan? Yung konti lang yung tao. Ganda. Wow. Grabe, ang galing ng pagkakagawa. Dito naman sa kabilang side yung pinanggalingan ko kanina. Nandun yung fountain. Ang ko nakikita niyo. Tapos meron pa din sa kabilang side. Tapos doon naman sa kabilang side, meron din doon. Puntahan natin. Ay, yung nagmamarathon. No? Ito. So, meron pa doon, puntahan natin yun para lang makita. Ang hirap kumuha ng picture doon, daming tao. Yan yung mga nagmamarathon. Yeah. Kaya close yung tram. So, nandito na tayo sa kabilang side ng The Vigeland Park. Hi everyone! So ito nga pala yung pinag-i-stayan ko. Diba? Airbnb siya. Nabook ko siya sa Airbnb app for only 33 pounds. So swerte tayo ngayon kasi wala namang ibang tao sa house. Ako lang mag-isa talaga. So tignan niyo naman yung furniture. Napakaganda. So kompleto na siya. Ito yung kitchen. Tapos meron ding microwave. Tapos kung gusto mo mag-oven, meron din. May fridge din sila dito. Diba ang ganda? So ito yung room. Tapos meron cabinet dito. So, nasa labas na tayo ngayon. Maghahanap tayo ng... Ay, hindi pala na-coding. Maghahanap tayo ng makakainan. So, tonight, nag-crave ako ng Indian food. So, baka mag-biryani ako or butter chicken. Basta anything with the rice kasi parang tagal-tagal ko hindi nag-rice. Yung talagang matinong rice. Nandito lang tayo mismo sa center. Pupunta tayo ng Carl Johan's Gate or Carl Johan's Gate at tignan natin kung anong meron doon. Marami atang restaurant doon na bukas pa.
So, doon na lang tayo kakain. Since malapit lang dito yung train station or metro, so dito na tayo sasakay. Okay. Going to National Theater Station. Okay? So, yung ticket dito sa app lang, sa app ko lang siya binibili. Wala naman nag-check, pero dapat meron ka pa ring ticket. You know? So, ayan siya. 42 yung binayaran ko. Yung sasakyan natin, number 5, ringing towards Major Tuguin. Ito yun, number 5 tayo. Paparating pa lang siya. Kasi last time, sumakay ako. Mali yung nasakyan. Natin ang sitwasyon dito sa ilalim na metro. So, train is approaching na. Ito yung sasakyan natin. 3 stops lang siya from where I am right now. So, napakaluwang ng kanilang train. Carl Johans Gate. Tignan natin kung... Ay, grabe ang lamig. Mahangin. Tignan natin kung marami pang tao. Kamusta ba? Oh, from the train station. So, nasa na yung gate? Hanapin natin yung gate. Ito na ba yun? Sa kabilang side pala ng train station. Tumawid pa ako. Dapat pala nag-stay na lang ako sa side na yun. May pa rin ang gabi dito sa Oslo, Norway. 8:30 na ng gabi. Ito, ano to? Hindi ko alam. Oh, what's this? So this is the Vox City, Oslo. Vox City, Oslo. Then, to the right is the Carl Johans Gate. So, nasan si Carl Johans Gate? Bakit pinipicture nila? Yeah. Ito na ba yun? Film at fine dining here. Hotel. Bakit ito na yung Carl Johans Gate? Ano pumunta? Ito ba yun? Carl Johans Gate. Ano kaya meron? Parang ito yung Paradox Museum. Hindi ko sure Kinadya ko lang sa Google Maps. Ano kaya yan? Johans Gate pala. So yun yung daanan natin is the most famous street in Oslo and it is almost impossible to not pass through it. The street is located in the heart of the city and cars can access to it. Okay. From the Royal Palace until the train station. Oh, maybe that's the Royal Palace. Ito tayo doon. Unang pala yun. Harap tayo na makakainan. So yung ticket mo pala dito for your metro station is, or hindi lang sa metro station, for public transportation is good for 1 hour. So kapag bumili ka na, meron kang 1 hour to consume. Yung ticket.
or kapag bumili ka, nag-purchase ka ng ticket, meron kang 1 hour to use the ticket. So, babalik na tayo ulit dun sa kanina. Yung biryani, butter chicken. So, nakikrave ako ng chocolate since kumain ako ng buttered chicken para lang wala yung panlasa ng curry. So, bumili ako ng cheese and hindi ako makapag-decide kung ano ice cream ang bibili ko. Bubuluhan ako. Baka may gusto kayo i-suggest. Bago ko pa mabasa, wala na ako dito sa Norway. Pistasyong nagwagi. Para dun sa ice cream, tsaka dun sa chips na binili ko. 75 Norwegian crown yung price. So, sana masarap. Tikman natin. So, nakabalik na tayo dito sa Airbnb.